Isa po sa tapatan sa Aristocrat ngayong araw na ito ang K-12 program ng ating pamahalaan. Bakit ba mayroong ganitong programa? Napakahalagang sektor ng edukasyon sa Pilipinas sapagkat malaki ang pangangailangan ng daigdig sa mga dekalidad na manggagawa, mga profesional at magpapatakbo ng iba't ibang industriya worldwide. There are 10 million Filipinos abroad. Ayon sa Joint Foreign Chambers of Commerce sa kanilang Arangkada Philippines 4th Anniversary Assessment, sapagkat ang Pilipinas ay isang middle-income country, ang magandang patutunguhan ng bansa ay nakasalalay sa uri ng manggagawa at ito ang sasalamin kung gaano kaganda ang natamong edukasyon ng mga Pilipino. Sinimulan po ang kindergarten noong 2011 at ang karagdagang 2 taon na magiging senior high school na may patutupad ngayong 2016. Ito umano ang siyang tutugon sa pagbabago sa matagalang pagbaba ng uri ng edukasyon sa mga nakalipas na dekada. Ang uri ng higher education sa bansa ayon sa Executive Opinion Survey ang nagtakda sa Pilipinas sa ika-29 sa 144 na bansa na mayroong rating na 4.5 sa isang scale na may sukatang 7.0 at naiwanan tayo ng Singapore na mayroong rating na 5.8 at pumang-apat Malaysia na may rating na 5.3 at nasa ika-10 pwesto, subalit nauna tayo sa Indonesia na nasa ika-32, Thailand ika-87 at Vietnam ika-74. Ayon sa Asian Development Bank, nadagdagan ang gastos ng Aquino Administration sa sektor ng edukasyon, subalit ito ay 2.92% lamang ng gross domestic product na hamak na mas bababa kaysa sa Malaysia, Thailand at Singapore. Ngayong umaga, narito po si Brother Armin Luistro, ang kalihim ng edukasyon. Darating si Congressman Tony Tino ng Alliance of Concerned Teachers. Narito rin po si Commissioner Cynthia Rose Banson Bautista, isang profesor sa pamantasan ng Pilipinas pero nasa CHED po ngayon on secondment. Ang Pangulo ng Philippine Normal University, si Dr. Esther Ojena, at si Dr. Rene Luis Tadle, namumuno sa Suspend K-12 Coalition. So, simulan natin ang ating talakayan. Hihingi ako ng maikling opening statement sa ating panelists to tell us, should K-12 go or no go? Ano ba talaga? Brother Armin, magandang umaga po and welcome back to Manila. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre naman, ang usapin naman dyan, actually, hindi na dapat pag-usapan kung go o no go dahil umaarangkada na nga tayo at kung sa basketball, nasa kolong ka ngayon sa Philippine Star, talagang nasa last 2 minutes. So, talagang mas magiging malaking problema kung pipigilan mo yung K-12. Mula po sa Commission on Higher Education. Siguro mahalaga pong maunawaan na ang K-12 ay isang reforma na nagsimula noong panahon pa po ng Amerikano, noong Commonwealth period, na ginawa. Dati kasi po 7-4 tayo, 7 years ng elementary at 4 years ng high school. Pagkatapos nung Commonwealth period, ang policy po naging 6-3-3, 6 years ng elementary, 3 years ng junior high school at 3 years ng senior high school. Subalit natakot po ang gobyerno na baka wala tayong pondo para dito. Lahat po ng mga pag-aaral ng ating edukasyon, lahat ng mga reviews, ano man na ng administrasyon, sinasabing bumalik doon po sa additional years. Pero hindi po yung natupad. Noong 2004 po ang unang-una sigurong malapit na siyang matupad. Pero nagalit po ang mga magulang, nagalit din ang mga paaralan. Kaya hindi po siya natupad noon. Dapat naging bridging program lang po ng math, science at English. At bridging program siya para sa mga hindi papasa sa isang examen. 98% po hindi pumasa noong 2004. Pero election year po yon. Kaya po siya hindi natuloy. Ang batas po, in a sense, nagkaroon na tayo ng batas. So basically, reforma po ang kanyang kasaysayan ay kasaysayan ng postponement. Okay. Dr. Esther Ojena, how prepared is PNU and our teachers to have this kind of program? Is it go or no go? Magandang umaga po. Sa amin, it's a go. Dahil matagal na itong pinag-uusapan at may batas na ginawa para dito,
ang responsibility ng mga institusyon ay dapat ihanda ang kanilang programa at ang kanilang mga estudyante dahil meron namang period na ito ay diniscuss, matagal ang discussions dito. Ang aming ginagawa ngayon ay to ensure na kami ay gagraduate ang aming mga estudyante na may karampatang competency to handle the K-12 reform. Thank you. And you're confident about it? Oh, yes, because our current curricular program has been prepared such that our students will be able to handle the K-12 program. Thank you. Dr. Rene Luis Tadle, bakit po humihiling kayo na suspindihin itong K-12? Ako lang yata ang suspension for K-12 dito. No? So far. No go kami. Kasi, una, it will mean law enrollment sa 2016-2017, which means reduced load for faculty members, reduced pay, including the benefits. At it will also mean low income for schools, sa private schools. And it will mean, therefore, they will be forced to redundate, to retrench, or even ask faculty members, and they're doing it now, to file an early or forced retirement. This will also mean labor contractualization, threat to self-organization, and even threat to academic freedom. And what we are talking here is around 56,000 teachers, 22,000 non-academic personnel. But what about their families? You multiply it by 5 or 6. So that's how big it is. So in that sense, kami po ay no-go. Yan lang po sa perspektibo ng labor, yung mga teachers na hindi man lamang kinonsulta during the drafting of the law. Tapos pangalawa po, this is also an additional burden to the parents and the students. Additional cost. Ang laki na ng dropout rate natin. Out of 100 students, only I think 25 or 40 will be able to go to high school. And only around 20 will go to college. Ganon kalaki yung ano. Tapos may bagong report na mababa yung ating retention. Why? Because hindi kaya ng mga magulang. Tapos magdadagdag pa tayo ng 2 taon. Sa aming palagay, instead of adding 2 additional years, why not first fix the foundation in the primary education? Kasi kung hindi, wastage lang yan. Additional years does not mean quality of education. I guess that's obvious to all of us here. Thank you. Okay. Sa Department of Education po, yung concerns na binigay ng ating kasama rito sa panel, si Dr. Tadle, ay lihitimo. So how do we address yung concerns nila about lower enrollment? Baka nga raw may mga eskwela magsarado. Totoo naman yan, di ba? At kaya nga, ito'y kinonsulta natin ang taong bayan simula noong 2010, no? Hindi pa natin na ko-configure anong gagawin sa batas at saka sa IRR. 1 year prior to the universal gender, nagkonsulta tayo. At in fact, pati Kongreso nagkonsulta. So may panahon tayong sapat, no, para sabihin na lahat ng sektor na konsulta. Ngayon, kung may nakalimutan doon, hindi naman ibig sabihin na hindi na namin tatanggapin. Sabi ko, ang kailangan nating gawin ngayon ay kung meron pang natitira na mga hindi na isama doon sa previous consultations, at according to the law naman, sinunod natin lahat yung consultation, meron pa naman puwang para sagutin natin yan. No? Pangalawa, yung parang nakakatakot yata yun na wala nang mangyayaring reforma sa Pilipinas. Kung bawat pagbabago, sabihin natin, may maapektuhan, di ba? Siguro ang tamang sagot dyan ay, anong pwede natin gawin para yung maapektuhan ay hindi masyadong malaki ang kanilang ikawawala. No? At pangatlo, ako natutuwa na patuloy yung ating diskusyon dito. No? Dahil alam nyo yung ating namang pagtingin sa K-12 at sa lahat ng ating mga diskusyon na nababasa ko sa periodiko at mga sinasabi sa radio, TV. Ngayon at least wala na tayong pinagdidiskusyonan na kung kailangan o hindi yung K-12. No? Kung mapapansin nyo, nag-move on na tayo at iba ng level yung ating diskusyon. Ang diskusyon ngayon, sino ang maapektuhan, anong
pwedeng gawin, meron bang eskwelahan na magsasara. Lahat ng yan, palagay ko, kayang tugunan ng gobyerno. Kaya pong tugunan. Kayang-kaya. Pero may salapi bang pangtugon dahil sa it will mean more classrooms. Although I saw in one of the releases na you built so much classrooms. Yung Kongreso, sa 2014 at 2015, meron nang nakakasa na 30,000 classrooms already. No? In fact, mag-uumpisa na yung construction second quarter of this year. No? That will take care of all the classrooms on June 2016. No? So kailangan na lang natin yung sa 2016 budget, malagyan yung for the grade 12. No? Pero pangalawa, hindi naman ito sa public schools lang. No? Kaya kasama natin yung mga SUCs, mga private schools, dahil ito may reforma na kasama sila. At doon, sa baging yon, may mga gastusin na hindi na kailangan gawin. Kasi may teachers na sila, yung sinasabi ni Professor Tadle, biro mo kung yung UST, magtatayo ng senior high school, di may mga plong yun para sa mga guro na magturo sa senior high school. May mga classroom na sila, meron na silang laboratory. So, itong lahat ito, hindi iisang paraan kung paano natin i-implement. No? Kailangan ito, lahat ng mga components na yan, pagsasama-samahin natin para kung masakit man yung transition, ay hindi naman nakamamatay yung sakit, di ba? Talagang kayang-kayang ating pagtulungan. Secretary, yes, Commissioner. Pero mahalaga po, tama yung estimate na 56,000, pero mahalagang isituasyon sa konteksto. Ito po, naggawa po ng pag-aaral ang CHED kasama ang Philippine Institute of Development Studies, PIDS, at ang UP Population Institute. Kami po ang nag-estima ng ilan ng potential na madi-displace. Yung 56,000 na faculty members, potentially at its worst case scenario po yon, unlikely scenario yon. Ang assumptions po nun, 90% ng lahat ng permanent faculty na nagtuturo lang ng GE ay maalis. Hindi po mangyayari yon dahil hindi naman, sa unang taon, 50% lang po ang GE courses, 52%. Hanggang third year at fourth year ay may GE courses, plus permanent po sila. Permanent sa universidad at sa mga kolehiyo, hindi po yan kagaya ng permanent sa ordinary labor, sa iba't ibang establishment, kasi umaabot po ng 3 taon ang probation yan. At pag kinuha ka ng permanent, yung tinatawag naming tenure, ay hindi ka na nila madaling pakawalan. Ang assumption din po, 90%, isa po, 10% ng mga nagtuturo ng GE at hindi GE ay maalis. Ito po yung karamihan ng faculty na magagaling ay nagtuturo ng GE at hindi GE. So napaka-unlikely din po na 10% ang maalis. Yung contractuals, probationary at temporary, 60% po ang maalis assumptions. Dahil po ang assumptions na ito ay para i-estimahin ang transition fund na hinihingi sa gobyerno sa Kongreso, para gumawa ng isang batas para sa transition lang po, para sa 5 taon na nagtra-transition. Therefore, lahat ng estimates ay on the conservative high side. Kasi you're estimating figures eh. Pero pag kinausap na po ang mga eskwela, hindi naman po sila, kahit yung malalaking eskwela, hindi sila mag-aalis ng ganyang kadami. At kung maalis man, hindi ganun kadami, pero kung mag-alis man, ang mga posisyon po sa DepEd, na magbubukas ay mas mataas, higit na mas mataas sa potential displacement even at its worst. Kaya lang po ang magiging problema, yung adjustment. At yun po ang justification namin kung bakit may structural adjustment fund. In other words, bakit tutulungan ng mga maaga-adjust dahil madi-displace sila, pero hindi sila mawawalan ng trabaho, mag-a-adjust sila. Kung gusto nila. Yun lang po yung Pero alam ko malaki po ang impact din ito kasi yung mga sinasabi sa amin sa konsultasyon namin sa iba't ibang mga kasama, ang sinasabi nila, karamihan sa kanila, kunyari 40 years old na, 50 years old na, mahihirapan silang papasok pa sa ibang trabaho. So yun po ay may interagency task force na nagtutuon ng pansin po dyan. Kasama na rin po yung paghingi ng pondong malaki para habang walang mga estudyante, ang mga matitirang mga guro ay nag-i-improve ng kwalifikasyon. So ito lang po ang panahon na pwedeng mag-graduate studies ang ating mga kaguruan na graduate studies na in larger numbers than usual kasi walang estudyante.
Pero meron hong pantawid, kumbaga, itong mga maapektuhan sa transition. Magkano? Okay. Ang ano po ay, well, ang original, kasi sinabihan kami sa Kongreso na basically pati contractuals kailangan. Wala pong batas para sa contractuals. Kaya nga isang batas ito. So yung sweldo po nila for a certain period until they find a job. So about ang estimate namin would be about 6 billion more or less for displacement. Really? Yes, Secretary. Kung alam nyo, kung trabaho at trabaho lang ang kailangan, no? Yung worst case scenario, worst case na to, ibig sabihin, walang pribadong mga pamantasan ang magtatayo ng senior high school. Ang totoo niyan, meron na kaming mga humingi ng permit sa amin. Pero sabihin natin, worst case, walang gagalaw sa mga universities. So walang senior high school, no? So lahat ng mga guro na nagtuturo ng GE, tenured, pati part-time, pati contractual, mawawalan ng trabaho. Ang worst case sa year 1 is 20,000 teachers ang mawawalan ng trabaho, no? On year 1 pa lang, ang kailangan namin sa DepEd is at least 30,000 teachers. Okay? So, kung trabaho at trabaho lang ang pag-uusapan, ang alok ko nga, kung talagang gusto nating pag-usapan to ng maayos, bigyan nyo ako ngayon ng mga pangalan ng mga teachers na gustong magturo o mag-apply. Bibigyan natin, actually sa batas, meron tayong parang green lane, ipa-prioritize natin sila, di ba? Kung ang usapin naman ay sweldo, ang computation ko, ang average salary monthly nung nagtuturo sa kolehiyo, nationwide, siyempre iba-ibang pamantasan yan, 17,000 to, ang mataas pa ngayon sa akin 25,000 yung ginawa ko. Yung teacher 2 ng DepEd na tatanggapin namin, ang starting salary, kung teacher 2 ka, is 22,500 no? Per month. No? Hindi yan malayo. Ang totoo niyan, kailangan namin yung mga higher level qualifications. So, at kailangan namin ng mga principals. No? So, kung yung mga matataas na more qualified professors, we would be establishing at least sa DepEd side pa lang, more than 5,000 new senior high schools. Bawat isa dyan may mga principal. So, kung usapin, trabaho at trabaho lang, kampante ako, meron kaming pwedeng i-alok. Okay. Ang issue lang doon, kung gugustuhin nila na magtrabaho sa DepEd. Pero Secretary, let me ask you, baka mamaya mag-apply yan, dumagsa sa DepEd. Pagkatapos may problema tayo dahil meron kami nabalita nung araw na pag sinabi nung superintendent, I will see you at 5 o'clock, magdala ka ng 5,000. Madali naman yan. Ang palagi sinasabi ko, i-text mo sa akin at meron kaming D-text sa DepEd. Text mo lang sa akin kung sino at bigyan mo naman ako ng konting basis, no? At meron kaming mga kaso sa mga ganyan. No? Pero pangalawa, sa taong ito po, ang application sa DepEd ay online. So matatrack namin lahat ng mga nag-apply sa division at makikita namin kung may mga division na suspiciously nadidelay yung Okay. application. Napakaganda. Pag sinabi kasi nung araw sa Bicol na, sige, tugot na ako, 2 kambing yun. Idadagdag ko lang. Actually, ang kaba ko, baka nga mawalan, kasi transition lang ito, di ba? Pag nag-enroll na itong mga grade 12 graduates, uli, 3 years later, baka yung mga professor sa university, baka hindi na bumalik at baka wala na. So, medyo ikinakalibrate ko rin to kasi ayaw kong sabihin na i-absorb namin silang lahat kasi ako galing din ako sa private university. Ang pinakamalaking premium sa isang university is the quality of your faculty. Hindi ko pababayaan na yung magagaling kong faculty ay mawawala at pupunta sa DepEd kung papalitan ko yung aking sombrero. Hindi ko papayagan yan. Sisiguraduhin ko na may programa ko, either a graduate program, a scholarship, o kaya meron akong special assignment dahil gugustuhin ko na 2 years later, yung faculty na yan ay nasa akin. Alam nyo, pag nawala ang mga faculty ng mga premium universities,
wala nang pupunta dyan ang mga estudyante. Okay. Pero Dr. Tadle, parang umiiling ka sa sinasabi ni Secretary at ni Commissioner. Hindi ba kapanipaniwala yung sinasabi nila? I think that's from the perspective of policymakers. Pag nasa taas ka, nakita mo parang ang linis ng situation. No? Pero from the perspective of teachers, when you go to specifics, iba yung makikita nyo. Halimbawa, sinasabi ni Brother Armin, isabihin nyo lang sa akin yung pangalan at right here and then, mabibigyan ko ng trabaho. Hindi naman. May process okay, but at least yung first part, sabihin mo yung pangalan. But you see, brother, hindi po magsasalita yung mga hindi sinasabihan ng mga administrators ngayon and management kung sino yung tatanggalin nila come 2016. They will not tell the teachers now. In fact, they don't want to talk about it. Now, secondly, why? Because under the law, Article 283 of the Labor Code, you only need, the management is only required to inform the teacher that they're going to retrench or redundate 1 month before the actual retrenchment or redundancy. Therefore, come 2016, ang enrollment is June. By July, opening of classes. That's the only time. June lang nila malalaman, after a month, malalaman kung may problema sa enrollment. And that's the only time they will inform these teachers. Question, do you think it will be very, very easy to find a job? Yung mga ganun, hindi ganun kasimple, brother. Second, there are so many things kasi that were mentioned. Halimbawa, sabi nila 56,022, that is the liberal assumption. Okay, let's make it conservative. Let's make it 20,000. All right? But the point is, still these are human beings with families. Ang daling magsabi, not all schools are like LaSalle. Not all schools are like Ateneo. Not all schools are like UST. For example, in UST, kailangan namin ng mawawala yung first year college. Then we will need around 10,000 students to be able to, what? So that all our teachers in college will be able to teach. Hindi sila mawawala ng load. Okay? Pero ang problema dyan, most of our students come from the provinces. Question, most parents will send only their children to college, but not for basic education. Ganun din sa university belt. Okay? Tapos, sinasabi din yung what about our tenure? Pag pupunta kami sa public school, will we be treated as tenured faculty member? Or sasabihan din kami ng aming mga eskwelahan. O mag-retire na muna kayo, pagbalik nyo, after 2 years, pag meron ng enrollment, balik na kayo. Again, question, contractual, ba kami or tenured pa rin? Hindi nasasagot yon. Ito, meron na silang pinirmahan na memorandum order, Joint TESDA, DepEd, SHED Memorandum Order. Ang sinasabi doon, pag yung faculty member na-assign sa high school from college at mababa yung sweldo at pumayag yung teacher, walang diminution of benefit. From our perspective, that's constructive dismissal. Bakit i-transfer mo lang siya sa the same institution ay bababa yung sweldo nyo, okay lang. Ang tanong dito, is it really fair? Is it fair? Okay. Marami pang Sige. You know what? The devil is in the details. It's easy for people to see things from a broader perspective, but you don't see what we feel down here below. So baka hindi na aprobahan ng credit card company yung application nyo for credit card. May mga issue pa. Halimbawa, there are a lot of kakausapin nila yung SSS, ganyan. Up to now, it took them so long just to be able to get a data, 9 months, 12. Ang tagal. Okay. In other words, there are so many. We are not against yung quality of education, but there must be mechanism to be able to prepare everybody. What is missing from this is actually that mechanism. Precisely. Why is it that they are proposing now a new law, which in the first place should have been prepared before? That's my question. Okay. Well said. Kasalanan siguro ng dating administrasyon yun. But anyway, tama. Anyway, Secretary, a brief reaction before we move on. Madali lang.
kung ako ay nasa sa punto ng mga guro na kinakabahan na baka mawalan ako, ngayon pa lang, magsasabit na ako ng application sa DepEd, di ba? Kasi wala namang nagsasabi na kung meron akong trabaho, masama na mag-apply ako sa iba. At palagay ko, maiintindihan ng universities yan kung mag-apply sila. Pangalawa, yung hiring namin sa DepEd, palaging after May 15. So, kung magkakaroon sila ng 1 month, kaya pa namin silang i-hire. Pero dapat, nandun na sila. In other words, sinasabi ko lang, sigurado ako, kagaya siya sabi nyo, kung the devil is in the details, the angel is also in the details. Ang kailangan natin, pag-usapan, sabihin nyo yung, ano yung possible problem, gawa natin ang solusyon. Sabay. Hindi yung itatapon lang ng problema sa DepEd, sasabihin, may ganito. Pero, kayo mag-solve yan. Pag hindi nyo mag-solve yan, suspend. Ang appeal ako, kaya naman natin itong pag-usapan. At solusyonan, sabay. Palagay ko, yung mga asosasyon, mga union, mas alam nila yung ground eh. Alam nila yung problema at makakapagbigay sila ng suggestion para maayos natin ito. Okay. Commissioner, my worry is we have so many community colleges. At ito inisponsoran ng magagaling ng mga mambabatas, pinangalan sa kanilang mga ninuno para may karangalan naman kung may natitira pa. How do we manage such? Paano natin mapapatakbo itong mga community colleges kung walang papasok? Dahilan sa nag-extend tayo ng 2 years. Siguro, yung mga community colleges, you mean yung local universities and colleges. But basically, yung mga, kasi gobyerno yan eh, yung mga permanent niyan, of course, hindi yan masyadong maapektuhan. It's really the contractuals and the casuals. And ang mga community colleges, kasi pati rin ang mga state universities and colleges part of them are going to handle the tech voc kasi marami sa kanila nagsimula trade school So, ang hahandle nila yung tech voc strand ng DepEd. So that is already, I think, something there. Plus, may mga programa po na hindi kailangan ng senior high school. Yung mga, at least sa yung mga maritime schools, kunyari, pwede silang mag-offer nung tinatawag naming enhanced support level program na pwedeng open sa grade 10 graduates na hindi kakailangan matapos ng high school. So pwede kang may mga freshmen. Plus, ito rin ang panahon ng mga iba, hindi pangkaraniwan ng mga programa. Ito yung continuing education, ito yung adult education. So basically, I think it's naunawaan ko ang sinasabi ni Professor Tadle is really bigyan nyo kami ng mga paano yung mga mekanismo, paano yung mga detalye. And magbibigay naman po ng mga detalye at mga mekanismo. Inaayos lang po ngayon ang mga panggagalingan ng kung ano man ang mga pondo na napupunta dyan. Subalit, even as I talk now, meron naman pong mga ginagawa rin together with PNU, for instance, na paghahanda para dun sa mga lilipat na. So, or at least sa higher education sector na talagang mawawalan sila ng mga kurso at mag-offer sila sa senior high school. Dr. Ojena, yung pong ibang mga universidad, nagpalit na ng curriculum, nagkaroon na ng TRICEM. Sa Philippine Normal University, how is it today? What have you been doing? Sa amin hong programa, sa Teacher Preparation Program, yung core curriculum ng senior high school ay part ng transition curriculum namin para sa baccalaureate program. So that when the student would finish nung 4-year program, nakatapos siya ng core curriculum ng senior high at natapos niya yung baccalaureate program. Medyo masikip lang yung curriculum namin kaya ginawa naming trimestral yung format. Yung makakatapos ng core curriculum ng senior high ay kukuha ng assessment sa aming laboratory school. And ang programa namin ay nagbibigay ng opportunity para dun sa mga mag-specialize sa different fields to choose whether ang certificate nila would be elementary teaching, senior high school teaching, or junior high school teaching. For example, we have a program na tinatawag na Bachelor of Mathematics Education. Pwede ka mag-specialize ng senior high school teaching or junior high school teaching. So it's a new program that we have.
fully in support of the K-12 reform. And you think this is feasible? Ginagawa na po namin ngayon, nasa pangalawang taon kami nung aming outcomes-based teacher education curriculum. Ito na po yung sinasabi ng aking dating girlfriend na OBTEC. OBTEC, Okay, aming okay. program. All right. Yes, reaction please. Let me react. 2 points. No, yung una, yung pag mag-a-apply, no? I think ang presupposition dito, these are people who will be displaced. So we have already the stat on that. Okay? But you see, it's not just a matter of who will be displaced, yung mawawala ng trabaho, kung hindi yung mga tao rin magkakaroon ng reduction of teaching load. Malaki yon. So, halimbawa, sa permanent, 28,000 ang projection. Sa probationary, 8,000. Sa contractual, 23,488. So, isabihin, hindi sila matatanggal, but ang problema, madideload sila kasi walang estudyante. Again, question, how will the government answer these problems? Hindi nila kasalanan na madiload sila dahil walang estudyante. It's a policy of government. All right? I know very well that there is a TESF, yung kanilang fund na sinasabi ni Commissioner Bautista. We also have some critique on that, which hopefully later I will be allowed to inform everyone. No? Pero ina sinasabi ko, wala pang malinaw at konkretong paraan kung ano i-handle ito. Okay? So, in other words, you know what? We're talking about 112,000. Ang effect is not only on those who will find themselves out of job, but also those whose income will be reduced. Take note, pag mababa yung income, may mga budget na yan, dadagdag ko uli. What about, halimbawa, sa UST, kami, pag teacher kami, 4 of our children are actually free college education. Uy, anywhere, galing. ganon. So, now, yung namin, yung aming load, but it's based on the load. Okay? So kung mababa yung load mo, tanggal din yun. Lalo na kung natanggal ka, wala din. Okay, another issue, retirement. Yung retirement is computed on your number of units. Average, for example, in UST, for the average of 10 years. Yun yung if-factor in yun dun sa retirement mo. Of But course. There are some schools naman, your average unit of teaching for the last 2 years. Question. Come 2016, dati 24 units ka, pinagtrabahuhan mo yan for 20 years, ganyan ang load mo. Pagdating ng 2016, ang unit mo na lang is 15 units or 12 units. Mm-hmm. So that will be the one that will figure in your retirement. Again, is it just? Okay. What we are saying is that suspend K-12 by 2016, ayusin muna ito lahat, and then, you see, let's talk about it, di ba? Pero, alright. Dapat kasi detailed tayo mag-usap. Kasi ang dali magsabi, they can apply by May. For me, that's rather insensitive. I'm sorry to say, brother, but sometimes that's what we feel from government. Halimbawa, alam naman natin, sasabi, pwede naman kausapin ngayon. But we were there. We were the ones who volunteered. We were the ones who volunteered that DepEd talked to us. It's not them talking to us and calling us, say, let's talk about, maybe there are problems. Go back to the records of discussion in Congress. Find out whether we were invited. We were the ones who volunteered. Brother Armin, you know that. Okay. Mula sa chat, yung loading kaya. Bago Basically, yung loading po, pinoproblema namin. Kaya nga dun sa Transition Fund, may institutional support para dun sa mga matitira, una, di ba, mag-graduate study sila. So, pwede bang makuha nila yung sweldo nila na hindi fully dependent sa eskwela? So, in other words, may mag-graduate studies, may mag-aayos ng curriculum, may mga assignments na pwedeng i-work out na yung pondo para doon would be to augment, to address the issue of loading. Hindi yung retirement, well, that's another issue. How you count retirement is another issue, and maybe at this point I'm not ready to address the retirement concern. All right, Brother Armin, please. Una-una, boss, wag kang magalit sa akin kasi yung nagtawag ang Congress, ang nag-iimbita dyan yung Kongreso. Kami ay imbitado din, di ba? So, wala tayong problema dyan. Anyway, we can continue to talk. Pangalawa, huwag kang magalit sa akin. Kongreso nag-iimbita doon. Pangalawa, actually, pag-uupuan yan, sigurado maraming problema yan eh. Isa-isahin mo yan, di ba?
At saka karamihan sa problema yan, specific to an institution, di ba? Kailangan, kasama rin natin yung mga institusyon na yan, no? Ang talagang mangyayari niyan, kasama ang CHED, yung mga pribadong institusyon, palagay ko, hindi na, ako, pribado akong institusyon, the last thing in my mind is to kick out my faculty. That is the premium of any university. Meron bang ilan ng faculty na gusto nila i-kick out? Siguro naman kasama yan sa mga issue, di ba? Pero sa pangkalahatan, no university, private or public, would want to kick out their faculty. The general sentiment is, will keep you, especially if you are good, di ba? So, ang maiiwan lang sa atin, ano yung problematic? Okay. Ang apila ko lang, boss, alam mo naman kung ano yung magiging possible problem. Pwede nating, pag iilista mo yan, pwede ring maglagay kayo ng, boss, baka naman pwedeng ganito yung gawin. Ito yung suggestion namin. Kung ganyan kasi yung attitude natin, mas madaling maghanap at gumawa ng solusyon doon sa mga inaakala natin magiging problema. At sa palagay ko, sa pangkalahatan, kung ganito ang gagawin natin, imbis na mag-usap tayo sa Kongreso, sabihin, isa-isayin natin, di ba? Gumawa tayo ng komite, isa-isayin natin, at hanapan natin ng solusyon rather than wag na nating gawin yan. Brother, let me ask you this question. I guess our friends from the media would be interested. Alam kaya ng mga congressmen at ng mga senador talaga yung mga issue? Alam mo, ang Kongreso mismo nung panahon pa ni 2010 tayo nag-umpisa ng diskusyon. Opo. So, lahat ng mga town hall meetings namin, at meron ding isa na the late Congressman Escudero, siya talaga yung nag-lead ng discussion sa regions, paikot. No? Palagay ko, especially yung nasa Education Committee. Pero syempre, hindi yan, ang discussion doon, palagi yung malawakan, it's always the big picture. Pag inumpisa natin, sa university na to, ganitong karami ang mawawalan, etc., etc., kailangan natin ng mas detalyadong technical panel that will look into this. Yeah. Pero ako, ang tingin ko, may solution at may solution dyan eh. Lalo na, meron pa naman tayong panahon. Pero, wag tayong pumunta doon sa punto na, gobyerno, programan nyo yung K-12. Kayo ang nag-umpisa, kayo ang magtrabaho, lahat ng problema, kayo magsolusyon. Ang apila ko, alam mo, sino Professor Tadley, alam nila yung sa ground eh. Meron silang insight about what the real problems are, and I am sure they have a better insight on what are the possible solutions. Let's surface the possible solution. Okay, kaya ko kasi naitanong, I listened to the congressional hearing on Mama Sapano. Na-nervyos ako sa mga tanong, parang palengke. Anyway, we'll open the floor to our friends from the media. Our house rules are very basic. Please identify yourself and identify the person you'd like to answer your concerns. You're entitled to one question and one follow-up. Should there be a need for a follow-up? And no privileged speeches, please. Okay? In short, it's KISS. Keep it short, sweetheart. It's not that, okay? So let's start. Please. Buti na lang sinabi mo, sweetheart. Tess Ramiro, Catholic Media Network. Address kay Dr. Rene. I was just wondering, very clear naman yung sinasabi ni brother. I could hear him and the rest of the panelists. Between you, palagay mo, makakapag-propose na kayo ng mga detailed mechanisms na you feel are lacking as far as the program is concerned. That's one. My second question would be to Secretary Armin, Brother Armin. Itong programa ng K-12 goes beyond you, I suppose. Sana. Yeah, because very critical po ang 2016. And 2015 na po tayo ngayon. And we know that 2016 is election year. So, as far as you are concerned, as Secretary of Education, nararamdaman niyo po ba na may ibubuga pa ang K-12 beyond 2016? So, yun lang. Para kay Dr. Rene. Let's start. Kay Dr. Rene muna.
Ang tanong, meron na ba kayo? Are you in a position to give your suggestions? Okay, 2 points lang. Yung sinasabi kasi, kailangang balikan ko kasi sabi ni Brother Armin kanina, yung mga university, hindi naman magki-kick out yan. I will even concede that, all right? But there's a problem. Yes, they will not kick out, but they will contractualize. You know what I mean? So, then it has an effect on academic freedom. Okay? Kasi ganun ang mangyayari. Pag wala yung mga teacher for a while, tapos babalik sila, contractual. Pag ang naging contractual yung mga teachers na yan, hindi na yan basta-basta magsasalita. So, it has an effect on the academic freedom. I cannot explain it right now. It's part of our petition. Pangalawa, are we ready to come up with mechanisms or suggestions? In fact, I think Commissioner Bautista will know that we are actually talking. We are even helping them. We are even suggesting to them kung sino yung dapat kausapin sa mga teachers in the different parts of the country. And we did that. But what we are saying is that, yun, tama po yung sinabi nyo, 2016, they're proposing a law. There's a proposed bill right now. They will require 30 billion, and I think right now it's just 12 billion, correct? Yeah. O 29 billion. Okay. Pero marami pa rin kaming mga tanong doon. Ang problema niyan is, will you be able to come up with that law by June 2016? Right? That is just the law. What about the IRR? What about the Joint Memorandum Order? I am telling you, if you're going to examine the track record of the government insofar as from the K-12 law to the IRR to the Joint Memorandum Order, it took them almost 2 years. So what I'm saying right now is that Brother Armin is already not anymore part of DepEd. He will go back to his community. Okay, he has a roof on his, on his head. May makakain siya. He has a religious community. Wala siyang pamilya. Oh, pero kami, we will be the ones. As far as we know. But kami, we will actually feel the brunt of the policy come 2016. Or the lack of it, right? Yeah, I mean, The policy or the lack of it? Yeah. Okay. Right. All right. Brother Armin, please. Well, boss, alam mo, papasa yung 29 billion, gusto mo 50 billion pa eh. Hindi. Pero ganito, pagtulungan natin, di ba? Ang sinasabi ko, in fact, what you are fighting for and what you are anxious about are the very things we are trying to work on. No? Sinasabi nyo, kulang. So, isuspend dahil wala pa dyan. That's one way of doing it. Di ba? But there's another way. Another way is, pagpunta natin sa Kongreso, ipaglaban nyo yung 29 billion na yan. Di ba? Pangalawa, pagbaba ko po sa DepEd, less than 500 days na. Kaya nga po, may batas. No? Pangalawa, kaya nga po tumagal ito ng ganitong katagal ito. Dahil yung even identification of the senior high schools, hindi po kami sa central office ang nag-decide niya. No? Talagang ibinaba namin yan sa division at saka sa mga principals. No? Para masigurado namin, the implementors will be the persons on the ground. And it's not, even the change on top will not, syempre, merong konting ariyan, pero dapat ang makikipaglaban dyan, makikipagtuos, yung mga principal ng senior high school at saka yung ating mga superintendent. Okay. Kaya may batas. No, but there are two components. One is you need a law, and that's a basic foundation, so that beyond any administration, it's there. Secondly, sa part ng DepEd, institutionalizing it requires not even connecting it with a personality. Alam po niyo, K-12, palagi sinasabi, programa yan ni Brother Armin, hindi po programa ho yan. No? Ito po ay lahat ng pinagsamasamang best practices of the past decades. No? Kaya kung pumalpa ko ito, hindi ho ako. Lahat ng mga educators at mga Pilipino na nagsusulong ng mas magandang edukasyon. We'd like to hear from Congressman Tinio. Yeah. Sige nga, let's hear it from the Congressman, Alliance of Concerned Teachers. Congressman, good morning. Hindi, pinag-uusapan na to dahil kailangan maipasa yung batas.
Hindi. Traffic nga, sinarado yung Ayala Bridge. Thank you, Melo. Good morning to everyone here. Kasama kami dun sa nananawagan para sa suspension ng K-12, particularly yung implementation ng senior high school by 2016. Maraming mga kadahilanan. Siguro kanina na-discuss na, nakita ko rito si Professor Tadle, yung sitwasyon ng mga faculty and non-teaching personnel sa private higher education. No, so isang issue yun. Isang basic issue para sa akin, yung sa pinang access, no? Malinaw sa plano ng Department of Education sa implementation ng senior high school na hindi maibibigay ang senior high school ng libre para sa lahat ng enrollees na ina-expect nila. No? Kasi sa plano mismo, out of almost 3 million, di ba brother? 3 million na expected enrollees sa senior high school. About 60% lamang nito ang i-accommodate sa mga public senior high schools. Yung 40% will go to state universities and colleges that will teach senior high school and to private senior high schools. Yung mga yon, yung dalawang yon, will be partially subsidized by government. So partial subsidy lamang ang bibigay, no, through the voucher program. So ang itsura ng voucher program, and maybe Brother Armin already talked about this, up to 22,500 sa NCR yung tuition subsidy na ibibigay ng gobyerno para dun sa estudyante. Pero as we know, partial lang ito dahil in many cases, this will not cover the whole cost of senior high school education. So, either kapos yung tuition or pagka nasa private school ka, may ibang cost, yung mga libro. Hindi libre yan, no? Kailangan bayaran. So, yun yung isang basic concern natin. No? Ang mandato ng konstitusyon sa gobyerno, kailangan magtatag ng sistema ng edukasyon na libre hanggang antas high school. Pero dito, by design, privatized, no, ang delivery ng 40%. So what you're saying, Congressman, is parang gagatasan yung publiko? Para ganun na mangyayari doon. No? tuition. Para doon sa 40% na partially subsidized lamang ng gobyerno, obligadong balikatin ng mga pamilya yung kanilang gastusin. No? May problema tayo ron. May problema sa Brother palagay ko. Armin, please. Si Katinyo po may problema. Ako po, walang problema po ako doon. Kasi, sa akin, malinaw na malinaw sa konstitusyon. Ang edukasyon, may relationship of complementary between public and private. Ako po, aminin ko, galing ako sa pribadong eskwelahan. At nung nagpapatakbo po ako niyan, kasama po sa aking, sa aming inilalahad na vision mission, kasama namin yung gobyerno sa formation ng mga estudyante. Diba? So, palagay ko, ikasasama ng gobyerno kung sasabihin, ang lahat ng mabubuting gagawin ay dapat gobyerno lang. So, alam ko po may issue si Katinyo dyan. Ako po wala akong issue. Ipaglalaban ko po yan na hindi naman may gagawin dapat ng gobyerno at meron din namang papel ang mga pribadong mga kumpanya o kaya ay mga eskwelahan. Pangalawa, yung subsidy pong yan ay totoo yan. No? Meron po may iba-ibang mga koleyo, may mga pribadong koleyo na yung subsidy na yan ay sapat o kaya ay sobra pa. Meron namang mas matataas na pribadong koleyo na kukonti yan. Ang sinasabi lang po ng gobyerno sa voucher system, bigyan natin ng, ang ginagamit ito ng TESDA, bigyan natin sila ng choice. Yung estudyante. Kung yung estudyante gusto na wala silang babayaran, meron namang mga DepEd. There will be 5,800 DepEd schools nationwide.
Kung gusto nila, depende sa programa, gusto nila sa SUC, community college, meron din po ilan dyan. Kung gusto nila sa privado, iba-iba. So, bigyan natin ng pagkakataon. No? At pangatlo, hindi naman masama na share ang mga magulang sa edukasyon ng kailang mga anak. No? Ang sinasabi lang natin, kung talaga't walang-wala, meron pa po silang pwedeng puntahan na wala silang babayaran. In fact, may scholarship pa. No? So, pero, wag natin sabihin na dapat naman lahat cargo ng gobyerno. Congressman, maitanong ko sa inyo, sa tingin niyo ba talagang kinakahon na doon mauwi sa TESDA yung iba para mas marami magtrabaho at magtungo sa abroad? Meron kasing docu na sinasabi ng mga Pilipino, pinapagraduate para magtungo sa abroad. Well, nasa disenyo talaga ng K-12 na may emphasis sa technical vocational. No? So, in fact, marami sa mga senior high schools na itatayo ng DepEd, merong ganung provision for technical vocational education. So, it is a stated objective of K-12 to encourage more students to enroll and finish the senior high school stream. No? Tapos bakit ganyan? Sa bigger picture nga, totoo naman yun. No? Dahil one, yung labor export. Isa yun sa naistugunan. Yun ding demands ng mga foreign investors dito, yun din ang hinahanap nila. No? So, totoo yun. Okay. Ngayon, babalikan ko lang yung point kanina about, in effect, parang magiging public-private partnership din yung implementation ng senior high school. Di ba, Brother Armin? No? So, yan ang isang katangian ng Aquino administration, no, na kung nung panahon ni na Ramos ang pinrivatize yung mga profitable corporations ng gobyerno, yung mga big infrastructure, ganyan. Sa panahon ni Aquino, ang pinaprivatize social services. No? So we have the privatization of hospitals. Ngayon, ang concern natin with senior high school, merong ganon, may privatization of the provision of senior high school. A significant portion, no? Up to 40%. So through kind of public-private partnership. Kumpara natin yung sitwasyon sa elementary education. Sa elementary education, more than 90% ng mga enrollees sa elementary nasa mga public schools. So diyan, halos libre lahat. No? Tapos maliit na porsyento na lamang yung nasa private elementary schools. Pero pagdating sa high school, lalo na ngayon sa senior high school, parang katulad na ang gusto nila mangyari, parang katulad na ng sa sitwasyon sa tertiary education, no, na almost 50-50, magkalapit na yung provision ng public as against private, no? So bakit ganon? Samantalang basic education pa rin ang high school. At sabi nga, mandato talaga ng Estado na magbigay ng libreng high school education. So, yan ang isang major concern natin kung ba't sinasabi kailangan suspend, no? Dahil kailangan magarantiya ang access, ang libreng access para sa nakararami. Okay, well said. Brother Armin, yung grades 11 and 12, who has supervision doon sa mga teacher? Pakiliwanag nga po ito. Depedo. Pero, boss, hindi Aquino administration yung privatization. At saka iba ho yata yung privatization doon sa concept ng service contracting. No? Kung matatandaan po nyo, hindi ko alam, FBR pa ba to? Yung Rojas Law na ESC, ito'y pinapatupad. Sinong Rojas to? Manuel? O si Mar? Yung Gaspel. It's about 20 years old. 20, no? Hindi pa ako pinapanganak. Nandyan na ho yan. Talagang nasa konsepto ng gobyerno. But even with the ESC, the number of, sa elementary ho, 90% are in public schools, 10% are in private. Walang masama dyan, di ba? Sa high school, sa junior high school, mga 70 to 80% are in public schools. Mga 20-25% na lang ho doon sa private schools, no?
At yung nasa private schools na yan, mga half of those already have a government subsidy. So, palagay ko po, bago pa si Aquino, si Presidente Aquino, sinusuportahan ng gobyerno yan at wala namang issue yan, di ba? Pangalawa, doon sa senior high school, ang sinasabi po natin na 40%, kasama dyan yung SUC sa community college. So, ang suma total niyan, ang maiiwan doon sa private colleges ay mga maglalaro rin sa mga 20%. So, hindi po siya maliligaw doon sa current ratio. At kung isusuma total ho nyo yan, majority of students are actually within government schools. At kung ang konting-konti na yun na nandun sa private schools ay meron pang subsidy either sa voucher, sa senior high school, o kaya ay sa ESC. Dr. Ojena, you have campuses in the provinces. Anong sentimiento ng mga faculty doon sa mga lalawigan like Quezon and Visayas and Mindanao? What have you monitored? Nangangamba ba sila na bababa yung enrollment doon sa inyong mga campuses sa mga lalawigan? Kami po ay may campuses sa 4 na lugar sa Pilipinas. Dahil ho sila ay parte ng PNU system, sila ay state university din. At ang mga empleyado sa state universities ay may sweldo kahit magbago pa ng programa ang DepEd. Pero samantalang bawas ang estudyante, anong gagawin ng Philippine Normal University? They are also implementing our ODTEC. So sila ay tumutulong upang kami ay mag-produce ng mga guro na ready for K-12. Yeah. Pero yun po mga kailangan magtapos ng kanilang masteral at doctoral studies, are they given the leeway to study? Kami ho ay humingi ng pera sa gobyerno upang suportahan ang faculty development program namin. May initial support kami for this year. Starting this year, ang aming mga faculty sa campuses ay kasama rin sa i-develop namin. During the period of 2015 to 2018, kami po ay naglatag ng faculty development program. Hindi ho kayo magkukulang ng faculty niyan kung sakaling may mag-aaral, di po ba? Hindi ho ganun ang konsepto. Dahil kung kami papayagan ng DepEd na ituloy yung programa, dahil hinahanda naman namin ang mga estudyante namin para magturo sa K-12 program, itutuloy po namin ito. Subalit, kaantabay nito ay yung paghahasa ng aming mga faculty para sila ay mas gumanda ang kanilang capability dahil po itinaas namin ang level ng aming undergraduate program upang kahit ang aming estudyante ay mag-aral sa Singapore or sa ibang bansa sa ASEAN, hindi na nila kailangang ulitin yung senior high school. Pwede silang dumiretso sa master's program nila doon sa ibang bansa. Ang challenge sa amin ay itaas din ang aming master's and PhD programs upang ito ay pumantay sa kakayahan ng ibang graduate programs sa ASEAN. Ganun po ang aming ginagawa ngayon sa PNU. Okay, we'll open the floor again to our friends from the media. Please identify yourself and the entity you come from, and then proceed to the question after identifying the person you'd like to answer the question. Good morning po, John Vic, Philippine Star po. For Commissioner Bautista po, we got an assurance na from DepEd, from Sec Armin na papasa yung fund, yung transition fund natin. Siguro po clarification, sa CHED po, no, meron na po ba tayong assurance din? And clarification po, we got 6 billion kanina tapos naging 29 billion. It's a 29 billion transition fund. That includes yung income support. We call it adjustment kasi madi-displace, di ba? Pagkatapos may institutional support, but actually it's really for the faculty in institutions and the non-teaching staff. Dahil magdi-deload o yung kanilang mga trabaho will be, at least wala silang estudyante, so iba yung kanilang gagawin. Okay. Now basically, that's the 29 billion. Meron na pong bill sa Senado at saka sa Kongreso. Sa Kongreso po, ito ay si Congressman Romulo at Congressman Piemonte. Sa ano naman po, sa Senado ay si Senator Angara. So basically, of course, we're going to push for the bill, diba? And hope that this year, before October 2015,
Kasi October wala na po tayo. Pagkatapos ng October po, hihinto muna ang ating mga kalakaran dahil sa eleksyon. So ang hinahabol po natin ay hanggang October. Inaayos na po ngayon, ano yung mga detalyado na susuporta dun sa bill na yon para mas mabilis ang kanyang pagtakbo. At kahit na po yung Kongreso at saka ang Senado, ang mga hearings naman nila, in fact, ang Kongreso may hearing nga sila, I think in late April or early May, kahit pa man bago magbukas ulit ang Kongreso. So naghahanda naman po kami para doon kasi nagiging mas detalyado na po ang pinupuntahan. Isang tanong lang po. Siguro, since andito na si Kong Tonchi, ano na lang po yung sentimiento siguro sa Kongreso with regard to this specific bill na pinupush ng CHED at DepEd para dun sa transition? Kung kayo po ang sasagot, meron po ba tayong assurance from Congress? Hindi naman po DepEd at saka CHED. Ito po ay And the interagency, TESDA at saka DOLE. Kami po yung apat na. Okay po. Well, sa huling hearing ng Committee on Higher and Technical Education, napag-usapan, unang beses isinalang yung bill na ito, no, on the Tertiary Education Stabilization Fund. At ni-raise ko rin doon yung concern nga regarding sources of funding. No, dahil naka-identify doon sa bill, something like 40% will be sourced from sin taxes. No, tapos may percentage to be sourced from PCSO and PAGCOR, and then the rest will be sourced from appropriations of CHED and TESDA, CHED and TESDA, and DOLE. Di pa rin natin naririnig yung Department of Finance kung available nga yung 40% to be sourced from sin taxes. Kasi as far as I know, may batas dyan at naka-earmark na yan for healthcare expenses, no, including PhilHealth. Ganun din yung PAGCOR and PCSO, yung mga pondo nila, marami nang naka-earmark dyan, including building of classrooms. No? So, yun ang, all this time, paulit-ulit na sinasabi natin, maganda yung mga plano ng CHED, ng DepEd, ng DOLE, pero when it comes to funding, not once, hindi pa ever nagsasalita ang DBM. Alam naman natin, yun yung pinakamapagpasya sa usapin ng appropriation. So, in effect, wala pang assurance na binibigay ang Aquino administration na may ganung pondo na magiging available, no, when it's needed. At malapit na yung panahon na kakailanganin ito kasi, for instance, pinag-uusapan na yung budget ngayon, no? Hinahanda na ng mga ahensya yung kanilang mga budget. Kailangan makita na yan sa budget na isasubmit ng Malacanang by July. Otherwise, may problema tayo. Pero Congressman, you will agree with me na dito kailangan yung Philippine National Railways para ma-railroad yung kanilang batas. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng mga ganyan dahil lahat naman nagkakaisa, no, na gagawin ng Kongreso ang kinakailangan para ma-address yung mga pangangailangan sa transition. So kailangan natin makita ng doable plan. No? So kailangan magsalita lang si Butch Abad, si Secretary Abad. Well, for one, yun, no, dahil yun naman ang mapagpasya. Sa Kongreso, ang daming nagsasubmit ng mga proposal with all sorts of funding requirements, pero pag sinabi ng DBM, no way. Oo, di wala yan. Di ba ganun? Okay. So kakaintindihan tayo. Okay. Yes, please. Rene. Again, let's just be specific, no, about the sources of funding. I think 40% will come from the sin tax law. In fact, we examined it. Hindi pwedeng gamitin yun eh. Because yung sin tax law, usually related lang yan sa mga health services. Or even school construction, pero related dun sa mga affected ng tobacco, di ba? Yung ano yan. So, hindi po pwedeng gamitin yan. So, they have to look for other sources. So, just as specific. There are also some problems with regard to the proposed bill. Oo, it would, yun ang sinasabi ko eh. Pangalawa, halimbawa, dun sa proposal din nila, sinasabi nila, yung mga teacher, the full-time, i-consider na full-time pag may 8-hour work sila sa school. But in fact,
No, that's for Magna Carta of teachers in public school. But in the private school, in that particular proposed bill, 8 hours, my goodness. You have to understand. For example, there are CBAs. In our case, we only work for 5 hours. In UP, for example, only 12 hours. Why? Because they have to do these are PhDs. You know, these are because they have to conduct research. Part of the work of teachers in higher education is not just to have yung classroom. And here we are being required to have 8 hours of classroom. We also do research. We also do consultation. Tignan nyo yung batas, yung proposed bill. So isa yon. Pangalawa, may nakalagay din doon that the funds daw can also be accessed by private schools. I do not know baka meron mga constitutional issue doon. Even Congressman Romulo, the chair of the Higher and Technical Education Committee, mentioned that in one of our forum, yung sa fora na inatenan ko na siya yung speaker. Also, may tinatawag din na selective support. Look, natanggal kami sa trabaho, so you have this fund. Okay, nasusuportahan kami. Okay. Pero ang problema daw, pag sinuportahan kami noon, may return service pa rin kami. Those are things that dapat mapag-aralang mabuti. Pangalawa is yung return service clause, selective support, no other source of income. Kailangan daw wala kang other sources of income. So, hindi ka pwede mag-avail. I mean, yan sinasabi ko. Dapat, kasi ganito lang yan, napakasimple. All these things should have been considered even before the law was crafted. Okay. Sige, you've raised the point. We'd like to accommodate some questions from the media. More questions? All right. Meron pa? Meron. May humabol. Magandang dalaga. Yes, please. Hi, sir. I'm Ina from Manila Bulletin. So, yung K-12 Coalition has filed TRO against the K-12 implementation. So, sir, I just want to ask si Brother Armin, should this happen? I mean, what happens to the K-12 program given that it has been implemented for the past 5 years and we're all set for SHS next year? Madali ang sagot dyan. Hindi mangyayari yun. Di ba? Hindi ko naintindihan. Kasi ang sabi ko nga, biro mo, kung ang pangamba at ang problema ay nasa implementasyon, eh di pag-usapan natin, bunuin natin, boss, bigay mo sa akin yung problema, at huwag mo na may tapon sa akin, di ba? Bigyan mo rin ng suggestion. Palagay ko, ang Supreme Court hindi mag-i-issue ng solusyon sa problema, di ba? Ang titingnan hindi ako lawyer kaya ganito ang pag-iisip. Hindi naman titingnan ng Supreme Court, ito ba ay may kulang, may wala bang budget? Ang titingnan niya, ito ba ay legal? Ito ba ay may batas? Ito ba ay within the Constitution? So, that is from a non-lawyer's point of view. Pero ang talagang solusyon dyan, kung ang problema ay implementasyon, di pagbunuan natin at pagtulungan natin para mahanapan ng solusyon. All right. Yes, please. I'm not a lawyer too, but this is not just a problem of implementation. This is also a problem of constitutionality. I hope later you invite also our counsel, but there are a lot of constitutional issues. Essentially, yung batas is incomplete. Okay? I mean, the Constitution requires that, the state should not actually destroy jobs but promote jobs. So, wala kasing labor component itong batas na ito. In fact, as I have said earlier, I said this many times, isang beses lang na-mention yung Department of Labor sa batas. Isang beses lang. And in fact, they will also admit that they were not even consulted when the law was being crafted. They were only consulted during the IRR deliberation. Ganun kalala. Okay. Let me ask our Secretary and the Commissioner. It's been said na maganda yung attendance sa kinder at sa elementary. But what is disturbing is only 28.2% ang nakakarating sa kolehiyo.
Ano pong dahilan kaya nito, Brother Armin at Commissioner? Yung datos so yatang yan, parang UNESCO to. old data. Yung datos so namin ngayon, that has greatly improved. Ang pangalawa, syempre naman, kahit naman sa ibang bansa, even in the most developed countries, pag pumalo ka dyan ng 50% ng iyong high school graduates pupunta sa kolehiyo, mataas na yan. Mataas na yan. Ang naging problema sa bansa natin, ang option lang nila, pumunta sila sa kolehiyo, at kung hindi sila matanggap, wala silang option. No? Kaya talagang binuno natin na sa K-12, kung ayaw o hindi makapasa, o ayaw for at this time, kasi pwede namang later, di ba? Mabuti meron tayong ladderization law. Kaya pinasok natin yung technical vocational. No? Para yung mga hindi pupunta sa kolehiyo, meron silang certificate, NC1, NC2 hanggang NC4, kung gusto nila. Para they are professionals. No? Ang problema dati, ang talagang professionals lang ay yung mga nakatapos ng kolehiyo. Commissioner. Siguro dapat yung ating pong porsyento ng nagpupunta sa college ay kapareho na rin ng maraming mga bansa na nasa middle income. Yung pong mataas na percentage, yun usually sa mga mga advanced countries na yon. Pero sa kasaysayan po, ang kasaysayan ng mga ito, basically pagka nagkakaroon na ng, kunyari, K-12, nagdagdag ng mga taon, basically, ang mangyayari dyan is after a while, with the kasi yung ekonomiya din natin kailangan mag-improve. With economic developments, ang nangyayari po, tumataas ang percentage na pumupunta sa college after a while, even in the experience of the more developed countries. At mahalaga ring isipin na nag-iiba na rin po ang mundo. Ang ating pong paradigm ngayon ay ang lifelong learning paradigm. So tayo po sa Pilipinas, talagang napakahalaga ng college diploma sa ating mga magulang. Ang napumapasok po tayo sa isang century na ang sistema, and ngayon may mga qualifications framework, ang sistema, i-expect natin na ang mga bata ay lalabas at papasok sa formal na sistema. In other words, pwedeng 4th year ako ngayon, magtatrabaho ko, babalik ako sa kolehiyo. Pwede rin ako first year college, tapos kumuha ako ng certifying exam. Importante na po ang mga certifications ngayon na hindi masyadong necessarily titingnan yung formal na degree. First year college ako, kumuha ako ng certification at ako'y magtatrabaho, lalabas ako, babalik ako. Pwede rin po akong first year college, magaling, nag-aaral, meron akong exposure, na pwede rin akong kumuha ng certification sa higher levels at kung kaya ko at pumasa ako sa certification, ay pwede rin ako magtrabaho at that level. So yun po ang pinapasukan nating mundo. Nag-iiba po ang framing ng edukasyon. Ang paradigm po ay lifelong learning at ang expectation po ang mga bata ay lalabas at papasok sa sistema. So kung ganon, expected na mas maraming magpapasok sa kolehiyo after, pero hindi po ganun kasama na hindi sila nagka-college. Ang masama siguro ay nagda-drop out sila sa basic education. Pero in the future, I think, after nag-normalize, kung mag-i-improve din ang ating ekonomiya, hopefully with the contribution ng mga mas matataas ng kanilang mga skills, kahit na nag-graduate pa lang sila sa senior high school, ay magkakaroon ka ng mas mataas na expectation, papasok sa kolehiyo. Thank you. Melo, ang nabanggit mo yung statistic regarding how many go to college, no? So mga 20+%. Tama naman yung sinabi ni Brother Armin at Commissioner Bautista. More or less ganyan yung range para sa bansa sa antas ng ating development. Ano? Pero siguro ang kailangan tignan natin yung statistic on completion rate sa high school. Gaano karami yung nakakatapos ng high school in the first place? Yung huling natatandaan ko, brother, it's something like 50% of grade 1 enrollees will go on to complete high school. So napakababa nun. Yun ang nakababahala. At ang isang basic na dahilan kung bakit ganyan, yung kawalan ng access sa high school. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, yung 4 years ng high school, hindi pa kasama yung senior high school. Madalas na pag-uusapan natin, shortage ng classrooms. Totoo yan, no? Sasabihin ni Brother Army, ina-address yan ng Department of Education.
Wala na. According to him, wala na. Pero pag tatanungin natin yung mga teachers on the ground, iba yung sasabihin nila. Pero hindi na pag-uusapan, shortage of schools, no? Particularly high schools. We have we have how many elementary schools? 40 plus na ba? 38,000 elementary schools. 38,000 ang elementary schools. Kaya yung access sa elementary, halos hindi na problema yan. No? Yung high school ang problema. Pero yung high school, 7,000. 7,000 lamang. Mahigit. No? Mainly, ibig sabihin yan, mainly nasa mga sentrong bayan, mga population centers. Kaya marami, lalo na yung mga mahirap, nasa rural areas, hindi na yan pupunta sa high school dahil masyadong malayo, masyadong magastos. Ngayon, yung senior high schools pa, will be even less. Something like 5,000 plus government senior high schools. So lalong mamumroblema pa tayo sa just yung physical accessibility ng mga schools. So, wag lang natin pag-usapan yung shortage of classrooms, pag-usapan din natin yung shortage of junior and senior high schools. No? Isa pang dahilan para sa amin, para sabihin na hindi pa handa ang gobyerno at kailangan tugunan pa ito. All right. Rene. Okay. I think the most recent report I read last night is yung NEDA report, yung sa primary education. 95% lang ang nakakapasok sa primary. Pero yung pagdating dun sa retention, ang ano ng Pilipinas is low. Okay, so malinaw. So ang sinasabi nga namin, tama si Commissioner Bautista, dapat mag-focus tayo dun sa primary education because that's the foundation. If you want to have, in terms of learning outcome, yung ano yung epekto, you start with the primary education. So parang ganito lang yan. Gagawa ka ng bahay, first floor. Pag magdadagdag ka ng 2 floor, you need to, yung foundation. Okay, yun ang dapat nung pagtutukan. And ang precisely, parang hindi ganon ang nangyayari dito. Pangalawa, there is also an issue of mobility. Yung sinasabi nila, because we are in a new world now, new economy. Ang kailangan is, kuminsan papasok yung estudyante sa, mag-graduate sa high school, tapos later magtatrabaho, tapos pumunta sa college. Okay yon. Ang problem, ang kailangan kasi dalawa. ILO has a projection. Ang sinasabi nila, magkakaroon daw ng malaking unemployment, tataas ang unemployment for the next 15 years. Pero ano ang kailangan na trabaho? Ang kailangan na trabaho is increased demand for high-skilled, non-routine, cognitive jobs. Ang ibig sabihin, yung mga scientists, hindi technicians. That's one. Okay? But the other one, the other option is non-routine, is low-skilled, non-routine jobs. Yun yung mga technical skills. Question, where are we situating our people? That's my question. Okay? So, tapos isa pangatlo, sinasabi din nila, sabihin para, tapatan to, di ba? So, ganito lang yan, no? Halimbawa, sinasabi na yung mga estudyante naman may choice. Hindi nila kaya ang kolehiyo ngayon, mag-techbook muna sila. Well and good. Okay. So, ngayon, later, may equivalency program. There is already a law passed last November, yung tinatawag na ladderized program. So that, pag nag-techbook ka, mabibigyan ka ng credit sa college. Kasi electronic yung techbook mo, pwede ka na mag-electrical engineer later. Problem. There is the law, but up to now, there is no IRR. When I was talking to the people, they said the IRR is even, I know, it has not yet been signed. Okay? Ang alam ko, yung TESDA pa lang ang pumipirma. That's November, that was signed. Ano na ngayon? March, okay. Pangalawa, even if you have an IRR, mahirap pa din talaga daw, kailangan pa rin nila ng parang guidelines. Kasi ang hirap na yung TESDA is outcomes-based. At pagkatapos, yung yung CHED is based on units and, rather, TESDA is competency-based. Ito, units, based on units and hours. So how do you resolve that? That has always been a problem. So, right? So ETFJ. what I am saying again and again, you are coming up with all these projections, but you are actually not preparing the mechanisms, even now. All right. One more question from the floor, from the media. Going. Let me ask our guests today. What do you foresee in the near future? Congressman, let's say 3 to 5 years from now, what will happen
to both the teachers, Senador, teachers and students alike, and their parents kung impoverished pa rin sila. What will happen to them? Well, ang worry natin ay kapag hindi na-address yung mga concerns natin, for instance, regarding accessibility, no, both yung physical access tsaka yung giving free access, yung provision, no, yung pagtitiyak na libre para sa nakararami ang senior high school. Ang concern natin, mas maraming mga kabataang Pilipino na hindi na nakakatapos ngayon ng high school, lalong hindi nila maaabot yung senior high school at lalo pa yung kolehiyo. No? So, yan ang isang concern. Pangalawang concern natin that in three years' time, maraming mga natanggal na faculty and staff, lalo na sa private schools. Yung mga union na lusaw, no? Tapos malaganap na ang contractualisasyon sa higher education at maging sa senior high school. No? So nabago dahil sa transition, gagamitin ng pagkakataong ito ng mga private school owners para mag-restructure ng kanilang negosyo, mag-i-implement ng labor flexibilization. Ang magiging biktima dito, yung mga faculty and staff. No? Okay. Pero let me ask you, anong nakikita mong sitwasyon pagpasok ng malalaking moguls ng business into the educational system? Well, andyan na nga. No? Alam naman natin, yung mga big universities ngayon, kontrolado na ng mga pinakamalaking mga negosyo. No? UE, FEU, NU, and so on. Well, kaya nga sa akin parang inevitable ang patutunguhan nito no? From a labor perspective, ang patutunguhan nito greater contractualization in the education sector. Nakikita na natin yan sa ngayon pa lang. Tapos with K-12 hanggang sa basic education, no? For a long time nandiyan yung Magna Carta for public school teachers. Kaya sa DepEd walang contractualization. I mean, hindi technically dapat wala. No, meron din pero yung mga LGUs mainly. Pero in general, pagka DepEd, yung faculty at saka non-teaching staff, regular employees ng Department of Education. Pero nangyari sa senior high school, no, pinahintulutan na nito ang malaganap na paggamit ng contractual labor. No? Okay. So yun yung concern natin. All right. President Ojena, what will happen sa mga faculty, students, and parents 3 to 5 years from now? Sa aking pananaw, kung matutugunan natin ang mga problema, lalo na doon sa labor issues, ay magiging mas mabuti at magiging competitive ang ating mga graduates at lalo na dahil matindi ang interest sa Philippines ng mga kapartners natin abroad, tayo ay makaka-level up in terms of the educational qualifications ng ating workers. Ang tingin ko, yung critical issue tungkol sa labor dapat talagang pag-usapan. Kasi kung ito ang barrier para sa successful implementation, dapat pagtulong-tulungan ito upang ma-implement natin successfully ang K-12 reform. Meron ding reforma na dapat doon sa tertiary level na dapat nang tugunan. Kasi kaakibat ito sa pag-develop ng ating competitiveness. Kung titingnan natin ang mga elements for developing a competitive Philippines, klarong-klaro naman ito doon sa mga pag-aaral tungkol sa how are we in terms of technology, education, and the rest. No? Ang atin sanang gobyerno ay dapat tutukan ito at kung saan tayo may kakulangan, doon lagyan ng resources ng government. Okay. Where do we stand doon sa inyong grupo na ASEAN 10? Yung Pilipinas, pang ilan tayo lang kumbaga? Sa amin ho kasi meron kaming initiative. We formed the ASEAN Network for Teacher Education noong Setyembre. Nagkaroon kami ng first meeting noon, magkakaroon kami ng meeting ngayong April
upang pag-usapan ang mga collaborative projects sa research, sa academics, at iba pang aktibidades ng top universities in teacher education in ASEAN. Ang PNU po ang lead shepherd nitong top universities in ASEAN at ang aming palagay kung tayo ay magkakaroon ng reformang kagaya nito, bibigyan tayo ng respeto ng ating mga neighboring countries. Kaya nga ba't sa aking pananaw, kung susolusyonan natin at ating pagtutulong-tulungan, importanteng ang respeto sa ating mga graduates ay naroroon. Malaki ang implikasyon sa magiging sweldo nila kung sila ay nag-work sa ibang bansa. I'm not only talking about the graduates of our university, but also the graduates of other programs in other universities. Importante na may respeto ang Pilipino, importanteng tayo ay hindi tinitingalang pababa ng ibang bansa. So ang edukasyon ay isang napakahalagang ingredient for that kind of respect. And the educational system should work together to attain this vision. Okay. Professor Tadle. I 3 am, to 5 years from now? Yeah, You're still with UST by then? yeah. I'm reminded of, hopefully, I'm reminded of Noam Chomsky when he said that, the problem is when you apply the corporate mentality to the academe, it will destroy the academe. Because, it will affect academic freedom. And that's why we went to the Supreme Court for that purpose. It's not only about employment. We cannot be accused that we are selfish. No, because the very being of the university, of higher education, is being threatened by this law. Okay? So, we are for our students. But employment is also important kasi we want to make our students employable. No problem, we want them to be competitive, but not at the expense of unemployability of our teachers and non-academic personnel. That's all. Thank you. Yes, Commissioner. Siguro totoo ang problema ng ating bansa, kinakram natin lahat at the same time. Ang problema hindi naman po pwedeng sequential kasi nagkakram tayo eh. In other words, may K-12 ka, meron kang pagbabago sa pananaw ng edukasyon at pagbabago ng mga pagtuturo, sistema ng pagtuturo. Kailangan po siyang nagkasabay. 5 years, alam ko ang mapakahirap ng transisyon at nauunawaan namin ang mga sinasabi niyang ating mga kasama tungkol sa employment. Kaya yun po yung kailangang ma-solve yung problemang yon. Pero kailangan talaga siyang ma-solve kasi kung mawala ang K-12, mas malaki rin ang problema at another level. Isang antas po, yung antas ng employment, of course it's employment dito sa ating bansa, yung antas ng mga skills ng ating high school na matatapos, diba? Pero yung iba, hindi lang po dahil sa pumupunta mga Pilipino sa ibang bansa, pero pati yung kailangan mong workforce dito ay kailangan mas mataas ang kanilang mga competencies. Pero ngayon po nakikipag-negotiate na kami dahil napakalaki po ng problema ng overseas employees natin, overseas Filipino workers. Ang negotiation po sa Middle East ganito. Ang mga engineers natin ay kanilang technicians na ngayon. Kasi meron silang mga batas na may qualifications. At dahil kulang ng 2 taon, sinasabi namin, hindi ibig sabihin kulang sila ng 1 taon dahil 5 years sa engineering. Hindi ibig sabihin na dahil kulang tayo ng 2 taon, hindi na tayo magaling. Kasi magaling naman tayo kahit yung mga nag-graduate ng 10 taon, may magagaling din. Pero sa pananaw nila, yung 2 taon ay technical. Pag wala kayong 2 taon o 1 taon, problema yan. So kailangan gumawa ng sabi nila, hindi problema dahil may K-12 ka na, pero para dun sa mga nandoon, na na-promote naman nila dati, pero ngayon ay dinireduce nila sa technicians. So ganun po. Ngayon, ang tanong ninyo kanina, nasaan ang Pilipinas? Sa ASEAN? I can only answer for higher ed. We are slowly, fast being out, parang yung mga nauna sa ating mga bansa, na dati ay nauna tayo, Tayo ay dating isang sentro ng graduate education sa ASEAN. Ngayon po ay hindi na. Doon po sa mga pag-aaral ng higher education, ang mga tiers, unang tier, Singapore, Malaysia, Thailand. Thailand, of course, this is media. Thailand, dito rin sila nag-graduate education ang marami sa kanila. Pero hindi na nila nirespeto yung ating
degree. Sa kanila, kulang ng 2 taon. Unang tier. Second tier po ay Indonesia, Vietnam, the Philippines. Nasa baba po ang Pilipinas ng second tier. Ang Indonesia at Vietnam ang nagpapalit ng posisyon. Sa susunod na tier, Laos, Cambodia, Myanmar. So basically, karamihan sa atin hindi natin alam kasi magaling tayo mag-Ingles. Akala natin superior pa tayo sa mga kasama natin sa ASEAN. Hindi na po ganyan ang sitwasyon. So lahat pong ito, mga reforma, para baguhin ang sitwasyon natin. Ang daming problema at mahalagang maunawaan ng mga problemang ito at mahanapan ng mga solusyon sa madaling panahon. Thank you very much. Secretary? Sa aking bolang kristal, in 3 years' time, the DepEd number of teachers would have grown from around 600,000 to around 800,000. We will be maybe 3 times the strength of the combined forces, military forces, and the police included. Secondly, we would have built more than 6,000 new senior high schools. Every single municipality, including the 6th class municipality, will have at least 1 senior high school. We would have increased our enrollment from the current 24 million to around 27 million. That's 3 million more students in our schools. Every year henceforth, we would have around 1.2 million qualified graduates, half of which will be going to the universities and doing all the STEM, all the professional needs that the country would require. The other 40% would have finished at the very least NC2. And the jump in their first-time salary would have made a big difference in the lives of their families compared with the current. 3 years hence, Senator Tino and Congressman Tadle would be signing new bills that will further strengthen the competitiveness of our own graduates and our own teachers, and allow our educational system to become one of those that the world will be studying, because the transition, while difficult, was one of the best features of the Aquino administration that we could say we were able to accomplish. Alam po ninyo, pagkatapos ako na to, yung pagbabago, reforma, pwede namang step by step. Kagaya po na sabi ni Commissioner Cynthia, pwede kang gumawa na parang bahay. Sa baba, pataas ng pataas, di ba? Pero may mga bagay, lalo na sa edukasyon, para kang nagluluto niyan eh. Kung gagawin mo isang bahagi lang, masasayang lang ang lahat ng ginagawa mo. Ang ginagawa po natin ngayon, hindi po natin iniiwanan yung sinasabi ni Professor Tadle at ni Congressman Tidjo na basic foundation. At maipakita ko po, at pwede naman yung ikutin ang lahat ng mga eskwela natin, ang nakita nyo 4 years ago is very, very different from what you see now, okay, sa public schools. Okay? Yan, pwede kong itaya ang aking buong lahat ng daliri ko. Kung umikot kayo 4 years ago, at iikot kayo ngayon, itataya ko lahat ng daliri ko, ang nakikita nyo ngayon ay di hamak, malaking pagbabago sa nakita nyo 4 years ago. At lahat po ng rekado ay nandyan. May kulang pa ba? Taon-taon naman. Meron namang kakulangan na dapat nating isama. Pero palagi ko, this is more manageable than what we will find at the end of the Aquino administration. Salamat po. Thank you, President. Mga kaibigan, in closing, samantalang yung ating mga panauhin ay mayroong mga magkakaibang mga pananaw, I'd like to remind everyone of what a great man named Nelson Mandela said years ago. Sabi niya, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Sa tapatan sa aristocrats, sa inyong lahat, maraming salamat po. Yung ating traditional photo opportunity, let's have it.